Sa uluhan sa atong mga maayong balita, 2023 Trans-European Division Pathfinder Camporee gisalmutan sa 2,600 ka mga pathfinders. Children's Ministry sa Seventh-day Adventist Church sa Island Garden City of Samal nagdala og paglaom ug inspirasyon ngadto sa mga kabataan sa Barangay Tambo, Babak. Mga opisyali sa college student government sa South Philippine Adventist College gidasig sa paghigugma sa buhat pagmantala sa mayong balita atol sa ilang induction ceremony. South Philippine Adventist College mipakita sa ilang suporta o pakighiusa sa unang gabi sa My Journey with God Season 4. Evangelistic program sa mga kabataan sa Riverdale Seventh-day Adventist Church sa Davao City nakakabig og mga bag-ong miyembro sa simbahan. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong simanahona. Alang sa atong Story of Hope, ang sugilano ni Joyce Gironda lumulupyo sa Sinawilan, Matanao, Davao del Sur. Kini og uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Madayaw na adlaw, ani ang mga detalye sa mga balita nga atong nakalap palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Usa ang ngadto sa duha ka adlaw gibiyahe sa mga pathfinders gikan sa ilang mga puloy-anan ngadto sa Sopron, Hungary nga mao ang campsite sa 2023 Trans-European Division Pathfinder Camp. Apan wala gayud gibati og kakapoy ang mga kabatan-unan tungod mas mipatigbabaw ang ilang kalipay og excitement sa pag-apil sa maong camporee. Dugang detalye sa maong panghitabo ni Krent Manyakap. 2,600 ka pathfinders ang nagtapok sa gawas sa lungsod sa Sopron alang sa 2023 Trans-European Division Camporee nga may tema nga Count Me In. Ang internasyonal nga kalihukan wala lamang nakadani sa mga partisipante sa tibuok nga teritoryo sa TED, apan gikan sa mga lungsod lakip ang Israel, Mongolia, New Zealand, Romania, Russia, Saudi Arabia, Ukraine, United Arab Emirates ug Estados Unidos. Bisan pa sa kakapoy sa taas sa pagbiyahe, ang mga pathfinders abdik nga nagtukod sa ilang mga tolda. Ang leadership team sa kalihukan si Christoph Palotas, Hungarian Union Conference Youth Director, ug Sean Mina, Hungarian Union Conference Pathfinder Leader, mipahayag sa ilang dakong kahupayan ug pasalamat. Si Dejan Stojkovic, Trans-European Division Youth and Pathfinder Director, nga nahimong integral sa pagplano sa camporee. Mipalanog sa iyang mga sentiment sa kalampusan sa maong camporee. Alang kang Stojkovic ug uban pang mga pangulo, ang camporee usa ka testamento sa balaanong paggiya ug kakugi sa mga pag-andam niini. Gipaambit ni Stojkovic ang usa ka makapahinuklog nga gutlo nga nag-ingon nga dili niya mapugngan ang paghunong ug pagpatulo sa kaluha sa kalipay, nakaamgo sa presensya sa Dios ug makapausab sa kinabuhi nga nahimo na sa camporee sa daghan nga mga pathfinders. Gihatagan o gibugaton sa Iglesia Adventista ang aktibong pag-apil sa mga kabaton-unan niini. Pagsiguro nga sila mobati nga sila gihatagan og bili o gilakip sa mga nagkalaing-laing nga mga ministeryo o mga plataporma sa paghimong desisyon samtang nagulat sa pagbalik sa Dios. Alang sa balitang internasyonal, Krent Manyakap, Adventist News Weekend. Dulaan usa ka gatos ka mga kabataan ang aktibo nga nag-apil sa matagabi nga programa sa Children's Ministries Department sa Seventh-day Adventist Churches sa Babak, Island Garden City of Samal nga Children's Evangelistic Program. Diin sila ginatudloan sa mga sugilanon sa Biblia ug mga awit. Si Micaela Faith Contreras alang sa report. Nakighiusa sa Davao Mission ang Children's Ministry Department sa Babak District sa pagpatigayon sa Vacation Bible School and Children's Crusade. Gitambungan sa mga kabatan-unan edad 5 ngadto sa 16 anyos sa Purok 11 Barangay Tambo ang mao nga programa. Nagmalimpuson kini inubanan sa mga opisyales ug kaigsuonan sa mao nga distrito. Gisugdan ang mao nga programa sa Purok 11 Barangay Tambo sa distrito sa Babak.
Ang matagabi nga programa na ay duha ka parte. Ang Vacation Bible School or VBS kung diin sila ginhatagan og aktibidades nga ginamimik ang panghitabo sa sulod sa usa ka classroom ug ang Children's Crusade kung diin ang atong pinalanggang mga kaigsuonang bata ang moong mga mensahero sa pulong sa Dios. Mukabat sa kapin 90 ka mga kabataan ang nipartisipar. Si Sister Benglelita Colong, CMD VP Finance, gi-emphasize nga ang pinakatumong ni aning programa mao ang pagmatuto sa mga kabataan nga di Adventista nga makaplagan si Ginoong Hesus. Gibuhat na mo ni nga programa ang BBS o kanang Children's Crusade kini tungod sa among pagsanong sa awha gikan sa atong Davao Mission. Apan gawas pa niini amo kining gibuhat aron ang mga kabataan nga labi na nga dili anak sa mga Seventh-day Adventist aron sila makatuon og mga pulong nga gikan sa Dios, sila matudluan og maayo nga mga panggawi nga ang ilang matun-an among gina-hope nga ma-instill silang hunahuna og ila kini makinabuhian sa ila sunod sa ilang panimalay nga sila usab mahimo nga gamay nga kahayag sa ilang pamilya aron usab ang ilang pamilya, ilang mga ginikanan, ilang mga igsuon o mga inahan makabalo sa kamatuoran. Si Gian Magno, estudyante sa VBS, nalipay og nagpasalamaton nga nakaapil sa moong programa. Nalipay ko karong adlaw kay na-apil ko sa Children Crusade nya. Kay daghan kay minutudan sa mga Bible sa mga activity ko ba mga friends sa puzzle mo. Nya daghan kay migna kay bisang ulan mo ato gyapon sila sa mga ati mga teachers sa namo nya. Dako kay pasalamat sa ilahan na naapil mi din ning Children Crusade. Natapos ang maong nga programa sa adlang Sabado, kung diin nagkahiusa ang mga kaigsuunan, estudyante ug mga ginikanan sa pagsimba sa buhing Dios ug pagselebrar sa pagtapos sa mga kabatanunan pinaagi sa VBS graduation. Ang matamis nga pahiyom sa mga kabataan nagpamatuod sa kalipay nga ilang natagamtaman sa tibuok semana. Sama sa gingon sa proverbio, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Natapos man ang kalihukan, nagbulag-bulag man ang tanan. Buhi ang paglaom nga ang mga leksyon nga gitanom sa kasing-kasing sa mga kabataan, magpabilin, motorok, ug magbinungahon. Gikan sa Tambo, Babac, Island Garden, City of Samal, Micaela Faith R. Contreras, Adventist News Weekend. Sa pagsugod sa academic year 2023-2024, gihimo usab sa college student government sa South Philippine Adventist College ang induction ceremony alang sa 285 ka mga student leaders niini nga maoy magdala sa mga programa sa tulunghaan. Ang report ni Roshan Ganzon. South Philippine Adventist College, August 25, 2023. In a remarkable display of commitment and leadership, the college student government of South Philippine Adventist College held an induction ceremony under the theme A Passion for Mission. This event held at the SPAC Gymnasium during the evening vesper service, precisely at 7 in the evening. The ceremony saw the induction of an impressive 285 student leaders, each stepping into the roles with a shared commitment to embody the values of service, compassion, and dedication. Distinguished chairpersons and sponsors representing various departments and clubs graced the event, their presence underscoring the significance of this occasion. Sir Rowan Catolico, the esteemed Davao Mission Communications or PARL Director, graced the occasion as the guest speaker. He delivered an insightful address on the essential qualities of leadership and the profound responsibilities that leaders should carry throughout their journey. His speech resonated with the audience, emphasizing not just the authority that leadership entails, but also the profound duty to serve and inspire others. At its core, this induction ceremony sought to symbolically dedicate the student leaders to a path of service, aligning their efforts with the teachings and example of Jesus Christ.
The event beautifully blended faith and leadership, echoing the belief that effective leadership stems from a heart devoted to the well-being of others. As the ceremony drew to a close, the atmosphere was charged with a sense of purpose, unity, and a call to mission. The evening served as a powerful reminder that leadership, when driven by passion, guided by responsibility, and rooted in a higher purpose, can create a positive impact that transcends boundaries. In the heart of South Philippine Adventist College, the flames of mission and service were kindled among the newly inducted student leaders. With the lessons of this event serving as their compass, they stepped forward to embrace their roles with zeal and a renewed sense of purpose, ready to make a meaningful difference in their college community and beyond. Roshan Gonzon, Adventist News Weekend. Mipakita sa ilang suporta o pagkighiusa ang South Philippine Adventist College sa unang gabi sa online series nga My Journey with God Season 4. Diindungan nga nagtanaw sa usa ka big screen ang mga miyembro sa faculty kauban ang mga dormitorians o mga villagers sa tulunghaan. Ang dugang detalye kauban si Enrico Baer. South Philippine Adventist College nakig-uban sa programang My Journey with God Season 4 online series sa South Philippine Adventist College sa unang gabi ini sa SPAC Gymnasium. Gitambungan sa mga faculty, dormitorians ug mga villagers ang unang gabi sa My Journey with God online series nga gipanguluhan sa SPAC Church Communications Department. Ang unang gabi naghisgot mahitungod sa Biblia nga gibatbat ni Central Mindanao Mission President Pastor Porferio Lagunday. Iyang gipasantop nga ang kamatuoran na hisulat sa Biblia ug ato kining tun-an tungod kay kini maoy magagiya kanato sa kaluwasan. Daghan usab nga pamaagi aron nga atong masabtan ang balaang kasulatan. Usana niini ang pagkamapailubon sa pagpangita, tun-an ang Biblia nga may tinun-anon ug uban pa. Ang mga kaigsuonan nakapamalandong ug napanalinginan tungod sa mga mensahe nga ilang napataninghugan sa pagsugod sa mao nga series. Kining inisyatibo sa South Philippine Union Conference ning lungtad sa ikaupat nga tuig diin pinaagi niini nga online series daghaw na usab ang makakaplag sa kamatuoran tungod sa pagpakaylap niini nga mga digital ug social media platforms. Gikan dinhi sa South Philippine Adventist College, Enrico Baer, Adventist News Weekend. Malampuson ug mabungahon ang programa sa mga kabataan sa Riverdale Seventh-day Adventist Church tungod sa pagdesisyon sa kapin 20 ka mga individual nga magpabautismo. Human ini nasabtan ang kamatuoran pinagi sa maong programa. Ani ang report ni Geraldine Suelto. The Riverdale Adventist Church is abuzz with excitement as the annual Children's Crusade kicks off with a heartwarming theme, Jesus Loves the Little Children. From August 6 to 12, 2023, young speakers took the stage to deliver an inspiring sermons that aim to touch the hearts of both congregation and the community. Throughout the week selected, children from the congregation have embraced their role as speakers, delivering powerful messages that echoed the theme's sentiment with unwavering enthusiasm. These young orators have been sharing their perspective on faith, love, and teachings of Jesus. The Riverdale Adventist Church, nestled along Bypass Road in Maa, Davao City, has become a hub of spiritual enlightenment during this eventful week. Culminating on Saturday, the atmosphere reached its pinnacle as the church came together to witness the culmination of the Children's Crusade. Congregants and visitors alike gathered to listen to the heartfelt sermons. The impact of this event extended beyond mere words as the power of faith manifested in a truly remarkable way. The heart of the Children's Crusade was the baptism of the no less than 12 individuals, a testament to the transformative power of the messages shared and the spiritual journey undertaken by those who participated. As the echoes of the Children's Crusade fade, one verse from the Bible continues to resonate.
Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this. Matthew 19:14. With this powerful reminder, the Riverdale Adventist Church looks forward to the future events that continue to inspire, uplift, and celebrate the unwavering faith of its congregation and the enduring love of Jesus for all. From Riverdale SDA Church, Geraldine Suelto, Adventist News Weekend. Ani ang uban pang mga kalihukan ug mga panghitabo sa nagkadaiyang mga lugar palibot sa teritoryo karong simanahona. Sa Marilugbi, Davao City, 7 ka mga individual ang midawat sa Santos nga bautismo. 108 ka mga kabataan ang nakadawat og mga school supplies ug 300 ka mga ice drops ang nahatag atol sa culmination program sa Children's Evangelistic Program. Samtang sa Kugon 7-Day Adventist Church sa Talikod Island, 12 usab ka mga individual ang midawat sa Santos nga bautismo nga mao'y bunga sa programa nga Children's Bible Adventure. Sa laing bahin, Ministerial Department sa Davao Mission ubo sa pagpangulo ni Pastor Lito Magsico, nakaani og 23 ka mga individual pinagi sa Santos nga bautismo. Sa Bansalan, Davao del Sur, 2 ka mga kabataan ang nagpabautismo atol sa Children's Evangelistic Program. Sa San Jose 7-Day Adventist Church sa Digos City, malampuso ng pagsaulog sa End It Now Emphasis Day ug sa Barangay Anunang Island Garden City of Samal. Linggo ng Kabataan gipahigayon, diin adunay 3 ka mga religious groups ang nakahimo sa pagpaambit og matahom nga awit. Lakip na ang kabatan-unan sa 7-Day Adventist Church sa mao nga dapit. O alang sa atong Story of Hope, ani ang talagsaong sugilano ni Joyce Geronda gikan sa Sinawilan, Matanao, Davao del Sur. Atong sayro ng iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kun dili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Ug karon mga kapaglaom, atong sayron ang sugilanon ni ining usa ka batan-on diin milabay pa ang dugay nga mga panahon nga siya nagpabautismo tungod kay iyang gusto nga hingpit nga makasabot sa mensahe sa kamatuoran. Mayong adlaw, I am Joyce Geronda, 21 years old from Sinawilan, Matanao, Davao del Sur. And it was all started when I was in senior high, biyari sa South Philippine Adventist College. Na yung mga theology students nga naga-invite sa ako to have a Bible study. Kay dili ko Seventh-day Adventist, especially akong mga parents. Tahi ang amo ang religion but still part of Christian denomination. And then, when I was in senior high, na yung mga usually theology students man to siya nag-conduct sa mga Bible study. And I was really curious that time because I am still discovering who God is. And then, sa ako ang pag-join, and it was really a productive, makaingon ko nga productive siya and meaningful kay some of my questions are really answered. And then, nindot kaayo nga makapangutana ka kung unsa sa mga life questions nimo and then matubag sila. And then my first year college came. Wala na ko kanang gi-invite into sa mga Bible study but I am still open sa mga kanang sa mga sermons kay naga-join man ko og mga Sabbath services gahapon even though I am not an SDA. And then isa sa mga kanang meaningful ato kay since pandemic man nga time is ang My Journey with God. Season 1 pa to siya. Season 1. And then I was really curious kay ginasend siya sa mga GC namo ba. And then I remember kung ano siya kanang first night to siya. So nag-click ko and then nagtanaw ko sa mga possible nga kanang mga programs anang My Journey with God. So naka-join nako ana. Then, even though kanang nindot kay siya nga katong sa season 1 kay I learned some things even itong mga controversial nga mga butang and then it also answered some of my questions about Christianity, about God, about life, about death.
And then season 2 came, and I think this is the nitatak sa ako sa my journey with God, kay that's the time nga nagsugod na ko og journaling since day 1 sa my journey with God. And it is kanang nindot siya nga experience, kay I got to put my learnings, unsay akong mga hopes, mga unsa ko ang gusto iingon sa Ginoo, unsa ko ang mga natun-an o gusto pa nako matun-an pa. And then isa sa mga grabe jud nga kanang nakapa nakapadasig, nakapatatak sa ako ajud is ang last nga night last nga message ni sa My Journey with God ni Pastor or ni Elder Ted Wilson sa General Conference. Siya man to ang isa siya sa mga speaker. And then that's that time nga kanang mura jud og kanang imong kasing-kasing kay kanang gipana nga sakit, pero there's a peace and satisfying feeling nga dili ko kasabot, and it is an unexplainable feeling. Dili siya kanang makuan nga mura jud kanang gikumot imong kasing-kasing nga nag-inspire ug nag-motivate jud sa imuha. And that's the time nga I decided nga magpa-baptize ko, even though I have some questions, but murag imong mga questions ba kay murag naka-feel ka nga there's peace even though you have doubts ana. So I contacted my friend nga mga mag-baptize ko, and then she is very supportive. Giubanan ko niya pagka tomorrow. I also contacted my parents kay wala man akong parents sa balay. So sa una akong ginaingon sa akong parents, sa akong mother, usually sa akong mother, magpa-baptize kaya ako no? So it's more like a question. But this time nga nag-ask ko, nag-contact ko sa akong parents, akong giingnan akong parents nga, ma, magpa-baptize ko tomorrow. And then she just asked, sure na ka na? And then murag ko siya confident nga murag wala na doubts, murag na there's a peace na nga yun ko. Yes ma, kani nga time magpa-baptize ko. And praise the Lord, pagka tomorrow Sabbath, after sa lunch, dara ko nagpa-baptize. And then nindot kayo nga pagpa-baptize na ko, dito na nag-start. Even though na ako kanang mga questions, I work on it. Like kanang yes, bago pa ka sa kanang pagpangalagad, but it is a continuous process. So after na ko na-baptize, I started volunteering sa kanang church, taban-taban sa kanang program. I remember na ako'y kanang notebook ana kay para take notes during divine services, and napuno dyan ako na siya kanang notebook sa akong journal. Ana nga day, kinsa ang speaker, sa akong mga natunan, sa akong mga gusto i-apply, and that was really kanang exciting nga every Sabbath makasulat ko ana. So what I want to emphasize in this message is that baptizing or surrendering to God is dili siya kanang pinadali nga kanang process. The same way kanang pagka senior high na ko, gi-Bible study ko, wala siya ingon nga kanang no-baptize na ko dayon. There's a process for me kay isa-isa sa mga tao, there are different ways on how God show himself to people. And sa ako siguro katong mga Bible study nga ako ang kuan agian di nato siya pulos, it molds me, it opens my mind to the greater message, to the greater influence, to ready myself to accept God. And maybe ang katong mga personal moments nako with the Lord, especially sa katong mga my journey with God nako nga mga naagian, it helps me to really have a personal relationship with God nga bisan pa unsa ang maabot sa kinabuhi, dili gyapon dali mabungkag ang ato ang pagtuo sa iyaha, kay kita nagasalig or siya naara permente sa ato. I have learned that God will never let us go without a fight. He will always provide ways to keep us by his side. So let us just listen to his call in our hearts, and I know we have different calling in life, and we will just answer and let God lead our way.
Managlipay kamo kang hiyuba ug managmaya kamo nga mga matarong ug managhugyaw tungod sa kalipay nga tanan kamong mga matulid ug kasing-kasing. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Ang Pilipinas adunay nagkadaiyang simbolismo. Usa na niini ang dahon sa anahaw. Nasayod ka ba nga ang anahaw leaf mao ang national leaf of the Philippines? Ang anahaw usa ka dako, perpendicular nga palma nga motubo hangtod sa gitason nga 15 hangtod 20 ka metros ug 25 sentimetros ang diametro. Ang berde pur magpamaypay nga mga dahon niini nga motubo hangtod sa usa ka metro ang diametro, gipilo-pilo nga adunay gibana nga 2.5 hangtod 4 cm matag bahin. Nasayod ka ba nga adunay daghang aplikasyon ug output sa produkto sa anahaw? Ang hayag, sinaw, berde nga mga dahon sa usa ka batanong anahaw makapahimuot kaayo sa mga mata nga naghimo niini nga usa ka ornamental nga tanom alang sa sulod ug gawas sa balay. Ang nindo tan-awon nga mga dahon kasagarang gigamit ingong mga dekorasyon sa landscaping, okasyon, bouquet, awards ug medalya. Ang lapad nga mga dahon niini nagsilbing puto sa mga uga nga pagkaon ug uban pang lami ang pagkaon sa matag probinsya. Og sa gamay lang nga pagpamutol sa mga dahon, makahimo ka og kalo og fan nga makapabugnaw sa imong kaugalingon sa init nga mga adlaw. Sa laing bahin, ang hinog nga mga dahon kasagarang mamala o gamiton isip atop sa mga balay nga mulungtad hangtod sa 15 ka tuig. Ang ligon nga punuan sa kasagaran gibahin ngadto sa mga gilis o gigamit ingon nga mga salang sa mga barko sa dagat ug mga balay. Dugang pa ang mga punuan mahimo usab nga gamiton nga siding ug pundasyon sa usa ka yano nga payag nga nipa. Kuptanan sa mga himan, mga pundok sa mga fish pen o mga poste. Kapag laom ang mga dahon sa anahaw, kaylap na simbolo sa Pilipinas, nga sagad gigamit sa mga awards o medalya nga magrepresentar sa taas nga kalampusan, kusog o pagkamaunungon. Kinahanglan usab natong makabot ang mas taas nga makahitasan paghuman sa buhat nga gisugdan sa Dios dinhi sa yuta. Aron niini, gikinahanglan nato ang kusog nga moabot pinaagi sa pagpangayo niini sa Ginoo adlaw-adlaw. Ug labaw sa tanan, gusto sa Ginoo ang maunungong mga anak. 2 Chronicles chapter 16 verse 9 it says, "For the eyes of the Lord run to and throughout the whole earth, to show himself strong on behalf of those whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars." Ang Ginoo gayud aktibong nangita sa mga tao nga iyang suportaan ug panalanginan. Siya mapanalangin adtong kinsa masulundon ngadto kaniya. Daghang salamat ka paglaom sa imong pagpaminaw. Hinaut nga ikaw may nakatunan. Kini si Michael Dehanyo hangtod sa sunod nga higayon dinhi lang sa Nasayod ka ba? Ani ang kahimtang sa atong panahon karong adlaw og sulod sa umalabot nga mga adlaw kauban si Elena Marie Katoliko. Here is our weather update for today, September 2, 2023. The center of the eye of Super Typhoon Goring was estimated based on all available data over the coastal waters of Sabtang, Batanes, with maximum sustained winds of 195 km per hour near the center and gustiness up to 240 km per hour. Areas such as Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao, and the rest of mainland Cagayan will be affected by this super typhoon. On the other hand, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and the northern portion of Palawan will experience monsoon rains in Metro Manila, Ilocos Region, Mimaropa, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, and Batangas with occasional rains due to southwest monsoon. Here are the updates from the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are at 20 to 34 and lows at 16 to 27. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 30 to 34 and lows at 26. In Caraga region, highs are at 34 and lows at 24 to 25.
Northern Mindanao highs are at 33 to 34 and lows at 25. Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao highs are at 32 to 33 and lows at 25. Zamboanga Peninsula's highs are 31 to 32 and lows at 26. In the Davao region, highs are 31 to 32 and lows at 25. And lastly, in Sub-Sargent, highs are 32 and lows at 24. Sunrise today was at 5:30 and sunset at 5:45. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. From Davao City, Philippines, Elena Marcatolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati o nakita ang mga balita sa mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabi. Imo usab kini makita matag Sabado sa alauna sa kahaponon pinagi sa Hope Channel Philippines broadcast diha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region, ang Adventist News Weekend ana sa Panabog Cable SD 75 o HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City o Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay o Matanaw, Davao del Sur. Ug diha sa atong mga kapaglao sa Davao de Oro ug Davao Oriental. Ang Adventist News Weekend makita pinagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang cable networks na dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibuok Pilipinas. Kapaglaom, buot kami magpasalamat kanimo sa walay puwas nimong pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong programa dinhi sa Hope Radio ug sa Hope TV Davao. Sa ngalan sa Hope Channel Davao ug sa buhat media sa rehiyon sa Davao, daghang salamat sa atong mga iglesia nga naglangkob sa Matanaw A District, Davao del Sur, ubos sa pagdumala ni Pastor Danrev Tipdas. Daghang salamat kayo sa atong mga opisyales ug mga kaigsuonan sa mga iglesia sa Matanaw Center, Balon, Bernisan, Barangay Site, Buri o Timbaon, Kabasagan, Lumbang, Bangkal, New Katipunan, Pantang, Savoy, Ibongbong Adventist Churches sa inyong walay puwas ug makanunayon nga suporta sa pagsibya sa AWR Hope Radio Davao ug Davao del Sur ug Hope TV Davao. Ug kapaglaom, bisan asa ka man karon sa tibuok kalibutan, hinumdumi gihigugma ka sa Ginoo. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventists ug sa tibuok puwersa sa Hope Channel Davao, ako si Rowan Katoliko. Daghang salamat sa imong pagpakig-uban samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.